Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasambahay? Kamusta na Bert? Na-miss kita. Nice to see you again. At para muna sa mga kababayan natin Bert sa Pilipinas na kailangan ng bumangon, time check muna tayo. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga para sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Yes, hello Sunny at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Sabahal kair, guten morgen, buenos dias, ohayo gozaimasu, good morning at magandang umaga rin dito sa Middle East. Mabilis talaga ang takbo ng araw, Bert, dahil ngayon ay araw na ng Miyerkules, September 27, 2023. Yes, mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Mula naman sa San Gabriel, California, USA, ako si Sunny Cos. Maghahatid sa inyo ng mga umatigabong balita mula sa ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Ating global headlines. China, Japan at South Korea nagkasundo na magdaos ng Trilateral Summit. South Korean President Yoon Suk-yeol pupunta ng UK at makikipagkita kay King Charles sa state visit. US House of Representatives budget cuts itutuloy pa rin. Libo-libong Armenian sa Kabarak lumikas dahil sa ethnic cleansing. Non-proliferation of nuclear weapons treaty palalakasin. Libong OFW sa India, Nepal at UAE na pagkalooban ng iba't ibang libreng serbisyo. Madami tayong balitaan ngayon, Bert, pero una muna sa ating mga umaatigabong balita. Muli na namang isusulong ng China, Japan at South Korea ang dati na nilang napagkasunduan ng taunang pagdaraos ng Trilateral Summit. Ito ay lalo pare-parehong nagpapakita ng pangbawat bansa ng interes na magbukas ng mga daan tungo sa mga hakbang upang maiwasan ang mga krisis sa rehiyon. Ito ang umatigabong balita ni Charles Corpuz. Napagkasunduan ng China, Japan at South Korea na muling simula ng pagdaraos ng Trilateral Summit lalong madaling panahon noong Martes, September 26. Iminungkahi naman ng South Korea na siya nakatalagang host ng high-level meeting na idaos ito ngayong December 2023. December 2008 na magsimulang idaos ng tatlong bansa ang napagkasunduang taunang summit upang isulong ang regional cooperation. Subalit nahinto ito bunsod ng bilateral feuds at COVID-19 pandemic. Pinakahuling summit sa pagitan ng tatlong bansa ay ginanap noong taong 2019. Iminungkahi naman ng South Korea na siya nakatalagang host ng high-level meeting na idaos ito ngayong December 2023. Naniwala naman si Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa na napakahalagang takalakayin umano ng mga ito ang iba't ibang mga hamon na kinakaharap sa silangang rehiyon ng Asya. Sa isang pahayag naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, noong Martes sinabi nito na nararapat na magtulungan ng tatlong bansa. Ito ay upang palakasin aniya ang praktikal na kooperasyon at gumawa ng bagong kontribusyon para sa katatagan at kaunlaran ng rehiyon. Samantala, inaasahan pag-iibayuhin ng China ang trilateral trade ties, pauhusay ng komunikasyon, gayon din ang pakikipagdialogo nito sa Seoul at Tokyo kaugnay ng usaping pangseguridad at depensa. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makikipagkita kay King Charles sa state visit sa UK si South Korean President Yoon Suk-yeol sa Nobyembre. Ito ay matapos tanggapin ng isang imbitasyon mula kay King Charles III. Ito ang umatikabong balita ni Bernie Guanlao. Formal na inibitahan ng British monarch si South Korean President Yoon Suk-yeol at First Lady Kim Kyun-hee sa Buckingham Palace sa Nobyembre. Bagaman hindi pa inilalabas ang buong detalye ng state visit, karaniwang nagkakaroon ng ceremonial welcome at carriage procession papuntang Buckingham Palace na susundan ng isang state banquet sa unang gabi nito. Nasa 150 na mga bisita naman ang iniimbitahan ng Buckingham.
Ito ang maging ikalawang state visit mula nang maupo sa pwesto ang hari. Kasunod ng state visit ni South African President Cyril Ramaphosa noong 2022. Nagkita at nagkakilala na sina King Charles at President Yoon sa reception ng Heads of States para sa mga official at overseas guests sa palace sa gabi bago ang libing ni Queen Elizabeth II noong 2022. Bernie Guanlao, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balik tayo dito sa Amerika, Bert, at very concerning na balita ito, Bert, dahil ipagpapatuloy ng US House of Representatives ang kanilang panukalang bawasan ang budget spending ng US federal government. Ito ay sa gitna ng tumitinding banta ng government shutdown. Posible nga yan, Bert, ngayong darating na Biyernes na ang government shutdown dito sa Amerika. Ito ang umaga pong balita ni Kath Carriedo. Pinangangambahang posibleng magresulta ng partial shutdown ng gobyerno ng US sa susunod na linggo ang pagpipilit ng Republican-controlled House of Representatives na maisulong ang panukalang budget cuts ng US government. Ito ay sa kabila na wala itong tsansang maging batas. Noong nakaraang buwan, sinubukang maiwasan ni House Speaker Kevin McCarthy ang tumitinding banta ng federal shutdown sa pamamagitan ng pagkakaroon ng spending cut plan. Subalit bigo itong maisulong ang plano dahil desidido ang ilan sa kanyang mga kapartido na siya ay patalsikin sakaling hindi nito susuportahan ang budget cuts. Nanganganib namang mawalan ng trabaho ang daang libong manggagawa ng federal government na magreresulta ng malawakang paghinto ng serbisyo ng gobyerno mula finances hanggang medical research. Ito ay kung mabigo ang Kongreso na maipasa ang pondo para sa panibagong fiscal year simula October 1. Sakaling mangyari ang shutdown, maaantala rin ang paglalabas ng major US economic data. Kabilang na dito ang employment at inflation reports na mahalaga para sa mga investor. Samantala, nakatakdang ilabas ang monthly employment report sa October 6. Sakaling maantala, posibleng maaapektuhan ang retail at home sales, maging ang pagsisimula ng paggawa ng bahay, gayon din ang inflation data na kailangan upang malaman kung kailangan pang magtaas ng interest rates. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sana'y punta tayo sa Canada. Libu-libong katutubong Armenia ang nagsilika sa rehiyon ng Nagorno-Karabakh. Ito ay dahil sa tumitinding banta ng persekusyon at ethnic cleansing kasunod ng pagkubkob ng Azerbaijan sa rehiyon. Mula sa Toronto, Canada, may umati ka pong balita si Auralyn Quijano, live. Hello Auralyn, magandang araw sa iyo. Saan ba papunta o saan patungo ang mga taong lumikas sa Nagorno-Karabakh? Bert, patuloy ang paglikas ng mga tao sa Nagorno-Karabakh patungong Armenia. Ayon sa Armenian government, umabot na sa mahigit 6,500 katutubo sa tinatayang nasa 120,000 residente ng Karabakh ang nakatawid na patungong Armenia. Pinangangambahan ng mga ito na posibleng makaranas sila ng mga pag-uusig, gayon din ang umano'y nagaganap na ethnic cleansing o malawakang pagpapatalsik o pagpatay sa isang unwanted ethnic group sa lipunan. Ito ay matapos kubkubin ng Azerbaijan ang pinagtatalunang teritoryo ng Nagorno-Karabakh noong nakaraang linggo. Paulit-ulit naman ang ginagawang pagtanggi ng Azerbaijan sa anumang paratang ng umano'y nagaganap na ethnic cleansing. Samantala, sa isang liham ipinaaabot ni US President Joe Biden kay Prime Minister Nikol Pashinyan ang intensyon ng US na tumulong kaugnay ng humanitarian needs ng bansa. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Bert. Yes, Auralyn. Meron bang mga casualties bunsod ng unrest sa breakaway region? Oo, Bert. Unfortunately, recently may naitalang 20 casualties at higit sa 2,900 people ang na-injured dahil sa isang explosion na nakalipas dito sa Nagorno-Karabakh region, Bert. Oo, nakakalungkot na balita yan. No? Kasi kapag mayroong mga kapwa-tao tayo na naapektuhan
Sige, keep us updated. Salamat, Aurelien Quijano, mula sa Toronto, Canada. Dako naman tayo sa Land Down Under. Bert, ipagpapatuloy ng Australia ang adhikain para sa isang mundong nuclear weapon-free. Nakikisa ito upang palakasin ang Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT. Ito ang umatigapong balita ni Danny Delieva. Ipinagdiriwang ng United Nations General Assembly ang International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons tuwing September 26. Aminado naman si Australia Minister for Foreign Affairs, Senator Penny Wong, na makapagdudulot ng malaking panganib ang nuclear weapons. Isang hakbang na isasagawa ng bansa ay ang patuloy na pakikiisa sa pagpapalakas ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, mas lalong kilala bilang Non-Proliferation Treaty o NPT. Given that it is nuclear weapons that most risk catastrophe, we must work harder to achieve a world free of nuclear weapons. Our government is renewing Australia's enduring commitment to a world without nuclear weapons. We will continue to work with others to strengthen the NPT, the cornerstone of the global nuclear non-proliferation and disarmament regime, despite those who seek to damage it for their own gains. Layunin ng NPT na pigilin ang pagdami ng nuclear weapons at makabagong kaalaman tungkol sa mga armas, pagkakasundo sa mapayapang paggamit ng nuclear energy at makamit ang nuclear disarmament, maging ang general and complete elimination ng mga armas. Nagkasundo rin ang Australia, Japan at Pilipinas na isulong ang Fissile Material Cut-off Treaty o FMCT na nagbabawal ng produksyon ng fissile materials na ginagamit sa paggawa ng nuclear weapons tulad ng highly enriched uranium o HEU at plutonium. Bukod dito, nakikipagtulungan din ang Australia sa International Atomic Energy Agency o IAEA upang lalong mapagtibay ang pagsunod sa NPT. Sa kasalukuyan, nasa 12,512 nuclear weapons pa ang natitira sa mundo na pag-aari ng mayayamang bansa at may pangmatagalang plano na gawing moderno ang kanilang mga armas. Danny Delieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda ng US Centers for Disease Control and Prevention or CDC ang isang bakuna kontra sa Severe Respiratory Syncytial Virus o RSV. Ayon pa sa CDC, idadagdag na rin ang bakuna sa Vaccines for Children program. Ito ang matikabang balita ni Abby Valdez. Upang maprotektahan ang mga sanggol sa nakamamatay na Respiratory Syncytial Virus o RSV, inirekomenda ng United States Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang pagbibigay ng isang bakuna sa nanay o sa sanggol. Sa US, nasa 14,000 kada taon ang namamatay sa RSV. Ang virus na ito ay ini-infect ang baga at breathing passages at sa US, halos lahat ng mga bata hanggang edad 2 ay nai-infect ng RSV. Inirekomenda naman ng CDC ang pagbabakunang ito sa mga nanay mula 32 hanggang 36 weeks in gestation gamit ang seasonal administration upang maiwasan ang RSV lower respiratory tract infection sa mga sanggol. I-update din aniya ng kagawaran ang Vaccines for Children program nito kung saan pinapayo na ibakuna rin ang RSV vaccine sa mga bata. Ayon naman sa manufacturer nito na Pfizer, tinatayang aabot sa $295 o 16,000 pesos ang presyo ng bakunang ito. Bumaba ang vaccine coverage sa mga buntis sa US kaya hindi masabi ng CDC kung ilan ang kukuha ng bakunang ito. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, Bert, public service muna tayo para sa ating mga overseas Filipino workers. Isang pilot test ang isasagawa ng Department of Migrant Workers sa 10 bansa
upang masubukan ang DMW mobile app OFW Pass bago opisyal na gamitin ng mga OFW sa buong mundo. Samantala, naglabas naman ng isang ministerial decree ang Egypt para sa lahat ng foreign nationals na illegal na naninirahan sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. Kabayan, magandang balita para sa ating mga kababayang overseas workers. Nasa pilot testing na ang mobile app ng Department of Migrant Workers or DMW. Ito ay isang komprehensibong aplikasyon na magagamit ng lahat ng mga OFW sa buong mundo o partikular na ang OFW Pass. Kasalukuyan itong nasa pilot test sa Pilipinas, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Oman, Taiwan, Japan at United Kingdom. Sa kasalukuyan, ang DMW mobile app or OFW Pass ay hindi pa rin fully operational at may system glitches pa rin nararanasan. Para sa mga nais makilahok sa pilot testing, maaari po kayo mag-email sa OFW Pass Contact Center sa ofwpass@dmw.gov.ph, mag-message sa facebook.com/dmw.gov.ph o kaya na may tumawag o mag-message sa WhatsApp at Viber sa mga numerong 68344, 63927-1478186 at 63920511710. Samantala, binigyan naman ng pamahalaan ng Egypt ang mga foreigner sa bansa ng grace period na 3 buwan simula noong September 13 upang maayos at gawing legal ang kanilang pamamalagi sa bansa. Para sa karagdagang detalye at mahalagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng Philippine Embassy sa Egypt. At para naman sa mga katanungan, maaaring mag-email sa cairo.pe@pfa.gov.ph. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Rome sa Italian government upang mai-convert ang Philippine driver's license sa Italian driver's license. Ayon sa Philippine Embassy sa Roma, hindi madali ang usapin sa driver's license conversion, lalo na sa teknikal na aspeto. Sa pag-uusap ng mga opisyal, may mga nais na baguhin ang Italy sa Memorandum of Understanding or MOU nito. Samantala, open na ang appointment scheduling para sa lahat ng employers at OFW sa Malaysia na nais ipa-verify ang kanilang mga employment contracts mula September 2023 hanggang December 2023. Mayroon namang Dropbox para sa hindi nakapag-book ng appointment at nais na lang mag-walk-in hanggang alas 11 ng umaga lamang mula Lunes hanggang Huwebes. Maaari mang tumawag sa hotline 017-883-7089 o di kaya mag-email sa MWO_Kuala Lumpur at dmw.gov.ph kung may anumang emergency at karagdagang impormasyon. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito ang magandang balita, Sunny. Ikinatuwa ng mga overseas Filipino workers mula sa India, Nepal at United Arab Emirates ang mga libreng serbisyong kanilang natanggap mula sa Members Church of God International o MCGI. Libo-libo nating mga kababayan ang napaglingkuran ng iba't ibang atensyong medikal at tumanggap ng grocery items. Narito ang balita. Namangha ang mga overseas Filipino workers o OFW na dumalo sa isinagawang simultaneous event ng Members Church of God International o MCGI noong linggo sa India, Nepal at United Arab Emirates. Anila, sa ilang taon ng pakikipagsapalaran ng ating mga kababayang OFW sa abroad, hindi pa umano sila nakakita ng piyestang nakalaan para sa Diyos kung saan libreng tumanggap ng iba't ibang serbisyo at benepisyo ang mga OFW. Gaya ni Michelle, isang assistant teacher sa Al-Ain, Abu Dhabi, ilang buwan nang walang trabaho. Masasabi ko lang po, maraming salamat na nakasali ako dito. Hindi ko na ini-expect kasi first time ko po ngayon. So malaking tulong nito sa mga tao na nangangailangan na walang-wala, kagaya ko, walang trabaho, walang insurance. So nakakatulong talaga ito. At maraming salamat sa Panginoon kasi dinala kayo dito para
tumutulong sa mga tao. Yes po, number 1 po ang Diyos natin. Siya po dahil may fiesta. Ayan po, MCGI, fiesta ng Diyos. Hindi lang po pala fiesta ng bayan, hindi lang po pala fiesta ng barangay. So, yun po, naintindihan ko po yung kanina, yung andun sa stage na kailangan may fiesta po ang Diyos. Kaya maraming salamat po. Ito po na-experience na mga kapatiran yung nagtutulungan. Tapos nakita ko lahat na yung nagbibigayan. Tapos walang kapalit. Pag kumakain, sinasabi na pwede pa kayong bumalik. Dito ko lang yung naririnig. So, yung pagdadalo namin dito, hindi namin expect na makatanggap pala kami ng ganito. Tapos yung pagkain, unlimited. Ngayon ko lang nakain yung mga hindi ko nakakain sa Pilipinas. Dito lang. Sa totoo lang, yung araw na to, sobra-sobra na yung bigay ng Diyos sa akin. Kasi hindi ko na-expect no ganito kagrabe yung welcome ng piyesta ng Diyos. Yun po, ang laki pong tulong po, lalo po, ngayon po, hindi naman po kasi ganun kalaki yung sahod po. So, weekly po nagbabudget po para sa pagkain ko. Ngayon po, nabigyan ng pagkakataon sa 100 po, napakalaking bagay na po nun. Kasi po, isang linggo pong magagamit yon yung nabigay mo na free grocery po. Sa kabuuan ay umabot sa mahigit 400 ang bilang ng mga napaglingkuran dito sa UAE sa isinagawang pre-store medical mission at wish granting. Mahigit 600 naman sa Nepal at 173 sa India. Napaglingkuran naman ng MCGI ang 278 OFW sa pamamagitan ng isinagawang medical, dental at optical mission sa Al Qusais, Dubai, UAE. Dito ay nagkaroon ng oportunidad ang ating mga kababayan na makapagpa-check up sa kanilang kalusugan ng libre. Nabigyan din ng ilan ng libreng postiso, libreng reading glasses at mga gamot. Mahigit 200 naman ang nakatanggap ng libreng groceries at free food packs. Sa Goa, India naman, 80 ang tumanggap ng free grocery items sa inilunsad na pre-store. 9 ang libreng nakakain at 3 naman ang napagbigyan sa kanilang kahilingan. Habang sa Nepal, 155 ang tumanggap ng relief goods, 282 na mga OFW rin ang nakatanggap ng libreng pagkain, at 3 ang naging recipient sa isinagawang wish granting. Liban dito, nakapagsagawa rin ng paligsahan ang mga miyembro sa MCGI sa pamamagitan ng serbisyong kapatiran ang pagsasanay sa Ajman, UAE. Dito nagtagisan ng kaalaman sa Biblia ang mga lumahok na mula sa iba't ibang emirate ng UAE. Bert Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayun, Sunny. Babati na tayo, Bert. Ayan. Hindi makakalimutan ito, ha? Tayo na mauna bumati, Bert. Ayan, syempre, binabati natin, Bert, ang lahat ng taga-subaybay natin ngayong araw na ito sa UNTV. Channel 37, salamat sa patuloy na pag-subaybay sa lahat ng mga programa ng UNTV. Ganun din, Bert, sa mga nakikinig sa atin sa buong Pilipinas, sa Radyo La Verdad 1350 at sa mga nakatutok sa araw na ito sa ating mga social media, sa ating Facebook at sa YouTube channel natin. Laging nariyan, Bert, si Vivian Moneda, andiyan dyan si Daniel Valdez, si Reneo Chamizo, at si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Dito naman yan, Bert, sa lugar namin sa Los Angeles. Yan, nagkita kami nung Bert, nung linggo sa birthday party ng isang anak dito ng member ng MCGI. Yan, salamat sa patuloy na pagsuporta at sa pagtutok sa UNTV sa anumang mga paraan na kami nakakarating sa inyong mga sangbahayan. At ganoon din, Bert, binabati natin at yun din, pagalingin nawa kasama nating si Marie Peñaranda na may karamdaman ngayon. Pero alam mo ba ang Sabbath anniversary niya, Bert? Happy Sabbath anniversary, Ate Marie. Samahan nawa ng Panginoon ang buong pamilya. Ayan, Bert, go ahead. Yun, happy Sabbath anniversary, Marie, at sana'y maging maayos na ang pakiramdam mo. Pagalingin ka naman ng Panginoon. At binabati natin ang mga taga-subaybay natin regular, Sunny? Ang Group 4 dito sa Al Qusais, Dubai, si Sis Ern, Sis Divine, Sis Weng, Sis Cheng, Sis Mai at Sis Mags. At binabati ko rin ang aking mga pinsan, si Joseph Aldrin Cheche, sa kanyang anak na si John Lloyd, sa aking pinsan na si Arnold, Sheila. Salamat sa tulong mo.
At ganoon din kay Uncle Lading, Auntie Emma, Auntie Ine, Uncle Mio, Uncle Milet, Auntie Delia at kay Donna and Emilio sa kanyang mga anak ni Auntie Delia. Hello kay Apong Mading at kay Darang Aida dyan sa Magalang Pampanga. At siyempre binabati ko yung aking mahal na asawa, si Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Sunshine, Andrew, at sa aking nanay na nasa Pilipinas, ingatan nawa po ng Panginoon at sa aking mga kapatid. Ayun, Sunny. Bert, dagdag ko lang ito ha. Butang po sa akin eh. Binabati natin shoutout sa ating mga kasamang youth ministry na kasama natin ito na weekend. Nagkaroon tayo ng Bert Youth Ministry MCGI, Youth Ministry General Assembly. Yan. Shoutout sa mga kasama namin dito ng buong madaling araw sa Los Angeles, sa Texas, New York, Massachusetts, sa Edmonton, at sa Vancouver. Yan. Samahan nawa. At kita-kita tayo. God willing, ngayong Sabado, mayroong Thanksgiving to God ang MCGI Youth Ministry sa buong mundo. Yan. Tawagin na natin, Bert, ang ating kasama sa Pilipinas, si Erwin. Amigo Sherwin. Sorry. Amigo Sherwin, ano ba ang mga umataw na balita sa buong Pilipinas? Na-excite lang ako sa mga kasamang KKTK Yan, Amigo Sherwin. Ganun ba? Kala ko nakakalimutan mo na ako, Sunny, dahil madalang tayong magkite. Kaya ganon. Pero hindi naman pala. Ayan. Na-excite lang sa mga kabataan sa mga event nyo dyan. Pero hindi pa naman memoryless yan dahil bata pa naman, Sunny, no? Baka nga epekto, amigo, ng ng COVID sa akin. Hindi naman siguro. Yun lang. Excited lang. Ayan. Anyway, ang ilan sa mga may init na balita dito ngayon sa atin, ito pa rin usapin doon sa paglalagay nga ng Chinese Coast Guard ng boya dyan sa Baho de Masinloc o yung Scarborough Shoal. Pero tinanggal na yan ng Philippine Coast Guard dahil nga sinasabi na atin yung lugar na yon dahil sakop yun ng teritoryo ng ating bansa. Pero may sinasabi dyan ng bansang China, siyempre, andun pa rin yung kanilang paninindigan at yung pag-aangkin na sa kanila yung Baho de Masinloc. At ang isa pa, itong confidential fund pa rin ng Office of the Vice President habang lumalaon, natutuklasan yung dating sinasabing 19 na araw na gastos, itong 125 million, natuklasan sa mga pagdinig na ito pala ay 11 days lang naubos at aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya marami pa tayong abangan patungkol dyan kung yan ba talagang mabibigyan pa ba ng confidential fund at maging yung iba't ibang mga sangay ng gobyerno after na matuklasan yung ganyang nangyari nga sa Office of the Vice President. So ilan lamang yan sa mga laman ng ating mga umahataw na balita na abangan ng ating mga kababayan ngayong umaga, Sunny. Amigo, sana maging malinaw yan yung nabanggit mo kanina tungkol sa confidential fund. Hanggang dito, amigo, sa Amerika, usap-usapan din yung balita na yan ng mga kababayan natin dito sa Amerika. Abangan natin, amigo, ang lahat ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga nakasamang correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Ephesians chapter 5 verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay at batayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lalakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa.
At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, September 27, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa San Gabriel, California, USA, ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.